So yan ngayon ang sitwasyon dito. Kaya kailangan sabihin ni James, etong nakalagay dito sa verse 14, what good is it? Anong benefit nun, mga kapatid? Pag sinasabi niyong kayo ay may pananampalataya, pero walang good works, can that kind of a faith save? Hindi makakaligtas yan. Walang totoong trust na magkakaroon ng impact sa inyong buhay. Okay, so yan yung prinsipyo. Now, tingnan nyo ngayon yung analogy na kanyang ginamit sa verses 15 and 16. Ito ngayon yung analogy. It is an extreme analogy. Pakita ko sa inyo now, bakit siya extreme. Pero tingnan niyo yung sabi niya rito sa verse 15 and 16. If a brother, ito example niya, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So ano ginagawa ni James dito? Sinusuportahan ni James yung prinsipyo na kanyang binanggit sa verse 14. Yung prinsipyo na so-called faith that does not manifest in good works is not saving faith. Yun yung prinsipyo No, pag sinasabi mong ikaw ay nananampalataya kay Kristo, pero hindi nakikita sa iyong gawa, yung so-called na pananampalataya na yan, patay yan. Useless yan. So, yun ang prinsipyo. So, ito ngayon ang suporta niya, itong verses 15 up to 16. Pero ito ay analogy lang. No, ito ay comparison na kanyang ginamit. Ito ay katulad ng 1 John chapter 3 verse 17 na nakalagay, but if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? So, ang ginagawa ni James dito gumagamit siya ng analogy using the illustration of love or compassion. O sinasabi niya, ito ay false kind of love, false kind of compassion. Pag sinasabi mong ikaw ay loving, pag sinasabi mong ikaw ay compassionate, pero pag may taong naghihirap at nakita mo siya, hindi mo siya tinulungan, tas ito pa ang malungkot. Tingnan niyo tawag niya rito. If a brother or sister, tingnan niyo sinong kinakausap ni James dito? Kausap niya ay isang nagkiklaim na siya ay Kristiyano. And yet, sabi niya, if a brother or sister comes, may dumating na kapatid, maaring ibig sabihin nito, tingnan niyo extreme analogy, no? Pinapakita to siguro, kapatid mo sa dugo. Ito kamag-anak mo na, a brother or a sister. O kung hindi man kamag-anak sa dugo ang pinag-uusapan dito, he is a fellow believer, a fellow Christian, a brother or a sister in the Lord. Nakita mo yung taong yon, naghihirap. Nakita mo yung taong yon, yung damit niya, sira-sira. Sira-sira yung kanyang sapatos, punit-punit yung kanyang damit. Yun lang ang damit niya, tuwing linggong nakikita mo, parang lagi na lamang yun. Mabaho pa yung amoy ng damit na yun dahil halos wala na siyang iba. Tapos alam mo na, payat na siya dahil hindi makakain ng maayos. Sabi niya, nakita mo itong kapatid na to, at ano ginawa mo? And one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body. What benefit is that? What good is that? Kita niyo yung analogy na ginagamit niya, it's in the area of false kind of love. Anong klaseng love yon? Anong klaseng compassion yon? Sinasabi mo, compassionate ka, itong taong to nangangailangan ng tulong, hindi mo man lang tinulungan, wala kang ginawa, kung ano-ano lang ang sinabi mong magandang mga salita. May benefit ba yon? May maitutulong ba yon? Pakinggan niyo sabi ni J.F. Thomas tungkol dito sa analogy na to. Sabi niya, here we have a hyperbole. That is an extravagant and obvious exaggeration to illustrate a truth. So ito yung ginagamit ni James dito para talaga matauhan yung mga tao, makita nila kung paanong yung sinasabi nilang, ako may pananampalataya, nananampalataya ko kay Kristo, pero walang good works. Gusto niya pakita, anong klaseng pananampalataya yun? Patay yun na pananampalataya. Walang kwentang pananampalataya yun. By using an extreme example of a false kind of love. Diba? So it's a hyperbole. Sabi nga niya, it's for example, parang yung ginawa ni Jesus. Jesus once said that it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.
So it is a hyperbole para ipakita niya how difficult it is for rich people to enter heaven. Sabi niya, it's like a camel. Sabi niya, mas madali pa ang isang kamelyo na lumusot sa butas ng karayom. Of course, that's impossible to happen. Pero sabi niya, ganun kahirap na ang isang tao, isang mayaman ay maligtas. He is using a hyperbole. Hindi literal yon. So similarly, ganitong ginagamit niya rito. He is using a hyperbole. Parang hindi mo matanggap. Anong klase ka? You call yourself a Christian? Hinasabi mong loving ka? Kristiyano ka yan, kapatid mo na nga yan, kalaman mo na nga yan, kadugo mo na nga, nakita mo naghihirap, wala kang ginawang tulong sa kanya eh. Anong klase ka? Or pag sabi mo, Christian ka o yan, kapatid mo sa Panginoon, ka-member niyo pa sa inyong church, nagkikita kayo lagi. Tapos ito, nakita mo siyang naghihirap, nasunugan siya. Ang dami-dami yung damit sa bahay niyo, hindi ka man lang nagbigay ng damit, nakita mo nagugutom siya, nawalan siya ng trabaho, wala man lang kayong tulong na ginawa. Sabi, anong klase ka? Di ba, yung feeling mo that you abhor such an attitude. So, of course, isipin yung mga tao nagbabasa na ito, tama, oo nga, no? Tama. Di ba, ang sinasabi ni James, di ba? Anong klaseng pag-ibig yun? Walang kwenta yun. Sasabihin mo, may pag-ibig ka? Tinan ninyo, alam nyo ang sinasabi niya rito, sabi niya, and one of you says to them, go in peace, be warmed, and be filled. Now, this is an empty response. Ito, nagsasabi ka ng words of blessing, pero walang practical help. Bakit? Ano kaya pumapasok sa isipan to? Alam nyo, naglalaro lang ito sa isipan ko, no? Maaring ang iniisip niya rito, yung positive confession, na pagka nag-confess siya, pag sinabi niya, go in peace, be warmed, be filled, I decree, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Dinikree mo, okay na yon? Ito ka, may pera ka na pwede mo siyang bigyan, nakita mo wala siyang pamasahe, naghihirap siya, tapos sinasabi mo, I decree, the Lord will supply for your needs, the Lord bless you, the Lord will prosper you. Ang problema, gusto ni Lord, gamitin ka to prosper Him. Pero ang gusto mo, Lord, ayokong bigay itong pera ko, ikaw na lang magbigay sa kanya ng diretso, I decree this. Ayun ang sinasabi niya rito. Ito sinasabi mo. You are saying that yung sinasabi mo, and what good is that? It's like saying, the Lord bless you, I'll pray for you. Huwag mo na siya ipag-pray. May pera ka dyan, bigay mo na. Pag-pray mo pa, nagugutom na yung tao, mamamatay na yung tao, mananalangin ka pa. Parang yun ang implication na sinasabi rito, di ba? Sabi niya, anong klaseng pag-ibig yan? Or maybe, etong taong ito iniisip, sabi ng Bible, di ba? Matthew 6:33, seek first God's kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kaya sabi mo, ay kapatid, alam mo, kailangan lang sa'yo, siguro kaya ka naghihirap because you're not seeking God's kingdom and His righteousness. Kailangan unahin mo muna, ang dami-dami mong counsel, ang dami-dami mong sinasabi sa Kanya, pero pwede mo naman siyang tulungan. You did not do anything. You just said, good luck, God bless you, I'll pray for you, I decree God's blessing to come upon you. Ito, yung mga kabasing to sabihin, oo nga no, walang kwenta yun. Kaya nga ito ang evaluation Sabi ni James, what good is that? Yung pagkakasabi nitong sentence na to, what good is that? It requires an answer, oo, walang kwenta. It is no good. It has no benefit. Ang ganda ng illustration na ginawa ni John MacArthur patungkol dito. Basahin ko sa inyo. Sabi niya, the story is told of a European queen, isang reyna sa Europe, several centuries ago, who left her coachman sitting outside during the winter while she attended the theater. So merong yung nagmamaneho ng kanyang karwahe, di ba? Yung kalesa, kumbaga, no? Nagmamaneho. Nanood siya ng sa isang theater, sa isang, kumbaga, sinihan nila nung time na yung mga drama or whatever. So, winter time yon. Iniwan niya yung kanyang coachman doon, yung kanyang kotsero, tapos nanood siya. So, ano nangyari rito? The drama, sabi ni MacArthur, was so heart-wrenching that the queen sobbed throughout the entire performance. Nakakabagbag damdamin yung kanyang pinanunood na naiiyak siya habang pinanunood niya yung buong performance na yon. Pero pagbalik niya doon sa labas, doon sa karwahe, na-discover niya na yung kotsero niya, yung coachman, had frozen to death. Namatay sa lamig. Naging yelo, patay. Etong response niya, she did not even shed a tear.
Hindi man lang tumulo ni isang luha sa kanyang mga mata. She was deeply moved by a fictional tragedy, but completely untouched by a real one with which she was directly involved and for which she was even directly responsible. So yung reyna na yon, yung pinanunood niya na hindi naman katotohanan, drama lang naman yon, grabe, iiyak-iyak siya doon. Pero nung lumabas siya, nakita niya yung totoong sitwasyon ng kanyang kutsero na namatay dahil sa lamig, hindi man lang siya naiyak. Di ba pagka makarinig ka ng ganong klaseng illustration, yun ang parang example ng hyperbole. Parang sabihin mo, grabe naman, anong klaseng reyna yan? Anong klaseng tao yan? Yung hindi totoo, iiyak-iyak, yung taong talagang nangangailangan, hindi man lang siya tumulong. Alam niyo, sa totoo, kung isipin natin, walang pagkaiba yan sa isang taong nanonood ng drama. Yung pag pinanood mo, talagang iiyak-iyak ka pa. Naku, nag-away si artista, namatay si ganito, iiyak-iyak ka. Pero pagkatapos ng umiyak, yung paglabas mo ng bahay, may taong nakita kang talagang nangangailangan ng tulong. Totoo to, ha? Yung damit niya talagang sira-sira. Yun ang talagang damit niya, hindi yung naghanap lang ng mga direktor ng ito kunyari ganito o lagyan natin ng uling yung mukha mo para mukha ka maitim o ganito. Hindi gano'n. Ito totoong nagtatrabaho sa ulingan, totoong mabaho, totoong nagugutom, totoo talaga. Hindi ka naiiyak, dinadaan-daanan mo lang. Wala man lang touch doon sa iyong puso. Pero yung drama na walang katotohanan, alam mo naman drama lang yun. Alam mo naman mga artista lang yun. Naiiyak ka doon sa hindi totoo, pero dito sa totoo, wala kang puso. That's the hyperbole. Ito yung sinasabi ni James. What good is that? Walang kwenta yun. So, yun ang kanyang conclusion ngayon sa verse 17. So also, faith, so nakita nyo? Yun yung ibig sabihin, yung verses 15 and 16 is just an analogy. Gumagamit lang siya ng illustration, gumagamit siya ng analogy, at binalik niya dun sa kanyang focus, sabi niya sa verse 17, so also, faith, so balik na siya. So ito ngayon ang gusto ko sabihin, ganun din yung pananampalataya. If it does not have works, is dead. Katulad ng yung nagsasabi na siya ay may pag-ibig, mayroong siyang compassion, pero hindi niya pinakikita yung compassion na yon, wala yon, hindi mo binibigyan yung taong nangangailangan ng tulong pag kailangan niya, sabi mo, anong klaseng compassion yun? Anong klaseng pag-ibig yun? Walang kwenta yon. Sabi niya, okay, sinasabi mo walang kwenta yon. Ganon din yung sinasabi ko. If you say you have faith in the Lord Jesus Christ, but if it does not have good works, wala ring kwenta yon. It is dead. It is useless. It is demonic. Because as I said, kung ikaw ay merong totoong pananampalataya, if you really understood the gospel, naintindihan mo yung ebanghelyo, naintindihan mo, umattend ka ng seminar ng the gospel that saves, naintindihan mo yung 5 ingredients na yun, naintindihan mo yung about the offended God, naintindihan mo that about the offender, yung isang taong makasalanan, naintindihan mo about the mediator, naintindihan mo yung requirement that you need to have repentant faith, naintindihan mo yung blessings pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, naintindihan mo lahat yon, tinanggap mo lahat yon, nag-a-agree ka, oo, nag-a-agree ako, totoo lahat yon. But if it does not produce a transformed life, yun ang sinasabi ni James dito, walang kwenta yon. Kasi kung talagang totoo na naintindihan mo, nag-agree ka, and as a result of that, you put your genuine trust in Jesus Christ, merong mangyayari sa iyong puso. Sabi ng Ezekiel 36:26 and 27, ito ang pangako ng Panginoon, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and to be careful to obey my rules. Itong mga pangakong ito ay bunga nitong new covenant na pinangako dito sa Bible. Pagka ikaw ay talagang nanampalataya kay Kristo, papasok ang banal na spirito sa iyong buhay, babaguhin ang buhay mo, tatanggalin ang pusong bato, papalitan ng pusong laman, ilalagay ng Panginoon Diyos ang kanyang mga kautosan sa isipan mo, and you will become what the New Testament calls a new creation.
Magiging new creation ka. You will do good works. You will be zealous for good works. Kaya yun ang pinapakita rito. He will impart new life from the inside. Hindi dahil kaya mo ginagawa yung good works dahil pinupuwersa ka o makukulong ka pag hindi mo ginawa ito. Hindi. Kaya mo ginagawa yun because there's a change from within you. Tinan nyo ang nakalagay sa New Testament examples. Si Zacchaeus, nung siya'y nanampalataya kay Kristo, ano sabi niya? Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Sabi niya, and if I have defrauded anyone of anything, I will restore it fourfold. Ibabalik ko kung may nilamangan ako, may niloko ko, babalik ko times 4. Ay, grabe yung transformation na nangyari sa kanyang puso. Kahit na ang ibig sabihin nun, malugi na siya sa business niya. Kahit ang ibig sabihin nun, mawalan siya ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Sabi niya, hindi. Nilamangan ko sila. May interest yun eh. Kailangan ibalik ko yun. Talagang gagawin ko to kahit kalahati pa ng kayamanan ko, pamimigay ko. Look at what has happened in his heart. Kitang-kita yung ebidensya ng good works. Yung mga pagano sa Ephesus, when they put their trust in Christ, sa Acts 19, verses 18 up to 19, ano sabi doon? Confessing and divulging their practices, and a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. Yung mga taong talagang nanampalataya kay Kristo, ang sinasabi rito, they gave up yung kanilang mga anting-anting. Yung kanilang mga orasyon. Yung kanilang mga idols, yung kanilang mga pinangahawakan na magdadala na swerte sa kanila. Sabi nila, hindi tama ito. Hindi totoo ito. Tinatalikuran namin itong mga so-called pampaswerte. I will put my trust, we will put our trust in Jesus Christ alone. Yung mga Thessalonians, they turned to God from idols to serve a living and true God. Immediately, nung sila'y nanampalataya kay Kristo, merong transformation na nangyari sa kanilang buhay. Now, let me just clarify. Hindi po ibig sabihin, pag sinabi nating transformation, that you will already be automatically a mature Christian pag nanampalataya ka kay Kristo. Or it means na talagang pag tinanggap mo si Jesus, lahat ng implications ng repentance, talagang totally na intindihan mo na. Hindi. Minsan, when you're saved, you are born again. Pagka na born again ka, ibig sabihin nun, you start as a baby. May spiritual life na. Excuse me. But you start as a baby. Nagsisimula ka bilang isang sanggol at dahan-dahan kang lumalaki. So yun yung pinapakita rito. Pero merong buhay. Pero yung mga tao na nagsasabing sila'y may pananampalataya lang, kaya lang hindi nakikita yung good works dun sa kanilang mga buhay, yan, hindi totoo yung kanilang pananampalataya. That is useless. That is a dead kind of faith. That is a demonic kind of faith. Okay, now, i-close ko to. Let me just close with some applications. So ngayon, ano ang dapat natin gawin ngayon? Alam niyo mga kapatid, this is such an important topic. Napaka-importante nitong topic na to. Dumaan ng interview, na water baptize, part of a cell, but you need to ask yourself, maaring sa interview, nakapasa kayo because you gave the right answers. But if you evaluate yourself, do you see good works? Now, let me make it more specific. Tulad kanina, nabanggit ko na rin kanina, sabi ni James, eto yung mga good works na kanyang binanggit. Sa chapter 1, verse 3 and verse 12, he talks about steadfastness under trial. Pag may bagyo sa inyong buhay, do you have a tendency to quit? Pag may pagsubok sa inyong buhay, do you have a tendency to blame God, to get angry at God, to stop doing good works already, to stop being involved in the church, to question your Christianity altogether? Sabi ni James, the testing of your faith produces steadfastness.
May purpose yun na galing sa Panginoon Diyos. Pagdating ng temptation sa inyong buhay, do you resist? Or again, do you blame God and you say, well, God is the one tempting me, so okay lang na gawin ko to? That's the question you need to ask yourself. Or another is, do you obey Scripture? Pagka nakikinig ka sa isang pagtitipon ng ganito, ano ang response mo? Are you quick to hear? Slow to speak? Slow to be angry? Or kabaliktaran? Pagka merong turo dito na na-address yung kasalanan mo, galit ka na, tatampo ka na, alis ka na ng church. Lagi sinasabi, ay, pinatatamaan ako lagi dyan, natatamaan ako lagi, yung kasalanan ko, para nananadya yata si pastor. Do you always respond that way? Again, yun ang sinasabi ni James dito. Another is, what about compassion for the needy? Do you have compassion for the needy, for the poor? Pag nakakita ng pulubi at ng mga tao, lalo na people you encounter, do you do something about it para matulungan sila sa kanilang sitwasyon? Or what about the issue of impartiality? Pagka ba mga mayayaman, mga sikat sa society, ay kayo, dikit ka ng dikit sa kanila. Parang halatang halata. Ang tawag sa'yo, sip-sip po. Tingnan mo yung tao, sip-sip. Pagka mayaman, dikit ng dikit. Kulang na lang, dilaan yung sapatos, halika na, ishine ng ganun. Parang kakaya naman taong ito. O ganun ba? Or, and then, pagkatapos, pag mga may hirap, titingnan mo ulo hanggang paa, tapos, alis ka nga dyan. Baho-baho mo. Huwag ka dito. Ayokong, baka ma-associate, baka isipin pa nila, magkasama tayo. Ganun ba ang takbo ng isipan mo? Or, do you have compassion for the poor? Yun yung sinasabi dito eh. Another thing is, what about controlling your tongue? Are you a slanderer? Are you a gossip? What about humility? Are you always proud and arrogant? Are you always competing with others? Kaya nagkakaroon ng awayan lagi because you want something, hindi mo makuha, and then you quarrel, you fight. Sabi nga ni James sa chapter 4. What about boasting about tomorrow? Masyado ka bang mayabang? Pagka gumawa ka ng plano, ako, Brad, ang plano ko, pupunta ako dun sa abroad. Kasi alam ko, after 1 year, mayaman na ako. After 3 years, ganito na ako. Pagdating ko ng ganitong edad, milyonaryo na ako. Is that what you do? Is that how you plan your life? Sigurado ka na ba lagi? Do you not say, if the Lord wills? Yun yung mga manifestations na sinasabi dito ni James eh. Or when you're suffering, pag may mga bagyong dumadaan sa iyong buhay, do you know how to be patient? Do you know how to pray to God, to ask God for wisdom? Is that your practice? My dear friends, don't say, I'm Orthodox. Ang dami kong alam sa doktrina. I'm a teacher of the Bible. Sabi ni James, so what? Of course, that's good, importante yon. Pero kung lahat ng knowledge mo na yon does not have an impact or effect in your life, your faith is dead. Your faith is useless. Your being a member of SDG is walang kwenta. Wag mong ipagmalaki sa iba na ako, SDG ako. Walang kwenta yon. Walang magagawa yon sa pagpunta mo ng langit. Titingnan ng Panginoon Diyos yung good works mo. Inulit ko po, no? I'm not talking about you add good works to your faith to get to heaven. What I'm saying is, yung good works mo, resulta ng pananampalataya. So in a sense, God will also judge us based on good works. Yun yung good works na ebidensya ng ating genuine faith. Pag wala nung good works na yon, pag ang lifestyle natin puro bad works kumbaga or not in line with the good works that we find in Scripture, kahit na sabihin mo pa pag pumunta dun sa pag tinanong ka nung 2 diagnostic question, have you come to a point in your spiritual life when you know for certain that when you die you'll go to heaven? Sagot mo dun, yes, tama. Tapos pag tinanong, okay, pag tinanong ng Panginoon, kumatok ka sa pintuan ng langit, pag namatay ka at tinanong ng Panginoon Diyos, bakit naman kita papapasukin dito sa langit? Sagot mo, Lord, because I put my trust in the Lord Jesus Christ. Tama na naman. Pero alam nyo ngayon with this study, palagay ko may 3 tanong. Where are the good works
that are evidences of your faith. Nasaan ang ebidensya? Yun yung ikatlong tanong siguro. Kasi yun yung madalas na pinapakita sa Biblia eh. Tingnan ninyo, anong sabi ng Matthew chapter 7? Look at Matthew chapter 7. Balikan natin and maybe iba na magiging dating nito sa atin ngayon as we look at this passage again. Matthew chapter 7. Beginning in verse 21. Tingnan nyo, sabi ni Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." So ikaw, naglo-Lord, Lord ka, Lord, 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 I place my trust in Jesus Christ. I believe Jesus is God. I believe Jesus is, I believe the 5 ingredients of the gospel. I believe in that. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does. Tingnan niyo po yun. But the one who does, meron doing. Yung doing, yun ang bigyan natin ng diin. One who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say, magaling magsabi, magaling magsalita. They will say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many works in your name? And then will I declare unto them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. So kahit sabihin mong may faith ka, kahit sabihin mong I believe in the gospel, memorize ko yung 5 ingredients of the gospel, pero kung walang good works, you are a worker of lawlessness. You always disobey God's word. You do not submit to your husband. You do not submit to your parents. You do not honor your parents. You commit adultery. You are into pornography always. You are hateful of others. You have anger. You have anger in your heart. You have bitterness. You're causing division. You're a slanderer. You're a gossip. You don't persevere. Kahit na ano pang sabihin mo, may trust ako kay Jesus Christ. That kind of a faith is nothing. It is dead. It is demonic. You are on your way to hell. So it's so important that we understand this. Yan yung gustong bigyan ng diin ni James. Huwag mo lang sabihin na ikaw ay may pananampalataya. Ang tanong, asa ng ebidensya? Without the evidence, you're nothing.